Sa wakas nga, makakapagtanim na nga mga mare dito ng kamote nga sa atin sa bukid. Naman tara, samahan nyo kami sa panibagong pagtatanim nga dito. At eto nga, pagkatapos ko nga padatin etong si Gael, naisipan kong tiplahan si tatay ng barley. Dahil pwede nga to sa may high blood, kaya naman eto nga kinuha ko yung puro. Iba't ibang flavor kasi tayo nito mga mare. May dark choco, may coffee, may pineapple. At eto nga puro mga mare, bagay na bagay nga to kay tatay kasi nga syempre mas matalab nga to. May mga matatanda kasi na mas gusto nga yung walang lasa, yung lasang damo nga lang, kaya ito tamang-tama sa kanya. Ito pala ang itsura niya mga mare at mabilis nga lang siyang matunaw at eto nga si tatay ibinigay ko na nga todo halo pa nga. Abay dito ba naman natutulog mga mare sa labas, ayaw nga daw sa loob kasi nga iba nga daw yung simoy ng aircon. Natawa pa nga mga mare, paano nilagok nga niya, akala niya yung juice yun. Hindi ko nga pala nasabi sa kanya, puro pala yung tinipla ko. At eto nga si Carnoli mga mare, bago nga sila umalis, nagluto muna nga siya ng mauulam nga natin. Kasi tanghali na nga rin sila makakapunta sa kabila kasi nga nag-deliver pa nga tayo ng tubig nga dun sa negosyo nga natin. Kaya ang gagawin na nga lang nila, dito na nga lang sila kakain para pagpunta nga nila dun ay mag-aasikaso na lang din sila agad. Kami nga rin pala nag-suggest na ipa-general check-up nga natin si tatay. Balein nga rin talaga yung gagawin natin nga mga mare. Nga baka may dahilan nga kung bakit tumataas yung BP niya. Papalab nga natin siya mga mare para malaman kung may cholesterol at kung ano-ano pang sakit mga mare. Matanda na rin kasi si tatay kaya madali na nga rin dapuan ng sakit. Sakitin kasi mga mare si mama kaysa nga kay tatay kaya naman nakakabahala din tapos ito ininda niya na nga ngayon. Marami nga rin nagsasabi na napakahirap nga daw ng high blood kasi nga pwede ka nga daw ma-stroke. Ayaw din naman namin mangyari yung kay tatay kasi mahirap nga yung ganun. Dahil kung napanood nyo nga mga mare, si tito ay na-stroke nga din. Matagal din siya na-stroke noon. Kaya habang maaga pa nga ay aagapan nga natin mga mare para malaman natin kung ano talaga yung sakit niya bukod nga sa high blood. O siya, kumain na nga kami dito kasi maya-maya lang aalis na nga sila at eto nga yung nabili ni Pangit mga maring kamote. Bali pinag-aalis niya nga lang yung dahon para nga makain ko nga tapos yung katawan itatanim nga nila. Wala rin kasi kaming mahanap na binhi mga mare kaya ito na pwede naman to. Dahil si mama nga nung nagtanim ng ganito ay talaga namang nagsipaglaki nga doon sa may gilid nga natin sa may gate. Inalis nga lang ni tatay kasi nga maraming nga lamok. Kaya tiyak na kapag inilagay nga to doon tutubo nga rin to mga mare kaya naman naghanda na nga rin sila dito. Halos alauna o alas 2 na nga to mga mare nung umalis sila. Diyan napakabilis talaga ng oras mga mare lalo na kapag hapon. Di mo nga namamalayan, gabi na naman nga. Nagmotor na nga lang din sila para sa ganun mas mabilis. Kasi wala naman silang ibang dadalhin mga mare kundi yan nga lang naman. Maana nga rin sila sa hardware para bumili nga ng gamit na gagamitin nga nila. Ito kasi yung gagamitin nga dun sa steel matting mga mare, yung malambre. Sa ngayon kasi ito na lang din talaga yung ginagawa nga natin. Ang pagandahin nga yung bukid nga natin. Parang kailan lang nung problema tayo sa tubig ngayon naman nga mga mare, napakaganda na nga rin dito. Ito nga pagdating nga nila, for the igib na nga rin sila dito mga mare. Natawa ka nga kami sa comment nga nung isa na bakit nga daw bibili ng itik, wala naman daw tubig, sayang lang pera. Nako mga mare, kung tubig lang, napakarami natin tubig dito kaya pinatambakan natin to. Nakakatawa nga dito, may bukid na nga tayo tapos meron pa nga tayong libre ng palisdaan. Hindi na nga lang nakakapangisda si tatay kasi abala na nga rin dito sa pagtatanim lalo na nga ngayon na may sakit nga siya. Pero siguro kapag okay na to, didiligan na lang ay pwede na nga ulit tayong mangisda. Mga nakapansin nga din na napabayaan na nga natin sa barnis yung kubo nga natin. Tunay nga naman nga mga mare dahil lagi sunod-sunod din talaga yung mga agenda natin sa buhay. Halos wala na nga ring pahinga. Pero kapag nakapagtanim-tanim na dito ay sisimulan na nga ulit barnisan yan. Sa ngayon kasi talaga abala sa pagtatanim, abala sa negosyo. At syempre yun nga bagong panganak nga din ako. Kaya talaga yung oras nga namin mga mare ay talagang konti nga lang. Lalo na nga ngayon. Tapos ayun nga nagkasakit si tatay kaya talagang mapapabayaan pa nga muna natin tong kubo natin. O siya ito nagtanim na nga si Pangit dito mga mare ng kamote. Ito nga yung ginawa niya mga mare kama-kama para nga dito sa kamote. Masarap din kasi talaga kapag may sarili kang tanim na kamote, pipitas ka nga lang ay pwede na. Lalo na nga sa akin mga mare na mababa ang dugo, lalo na rin si mama. Kakatawa nga, kompleto kami. Si mama mababa ang dugo, ako din. Kasi Pangit, tapos si tatay naman yung high blood na kaisa-isa. Kailangan din talaga namin may kamote. At saka masarap nga din to sa sinigang. Mas gusto ko nga itong nilalagay sa sinigang kasi mas malasa. Naalala ko tuloy dati mga mare, ito rin yung pantawid gutom namin noon. Kasi si tatay nga mga mare, maraming tanim na ganito dati. Kagandahan kasi dito sa kamote, napapakinabangan yung dahon, napapakinabangan din yung laman kapag nagkaroon na nga ng laman. Isa nga yun sa tuwang-tuwa nga kaming ginagawa yun mga mare kapag nakakita kami ng laman ng kamote. Ang nakakatakot doon kapag naputol nga, ito hukay ka nga. Sana nga mga mare magkaroon nga din to ng laman. Kapag kasi to na si paglakihan ay talaga namang napakadami nga nito dahil gumagapang to. Kasi napakamahal din mga mare ng kamote
kamote nga ngayon. Pwede nga rin to ibenta kahit 10 kada tali. Kung maalala nyo nga mga mare, may tanim nga tayong ganito at napakaganda nga ng mga dahon noon. Kaya nga lain, binaha. Tapos nga magtanim nito ni Pangit, eto naman si Kuya Noli, pinagdidiligan na nga rin. Para nga sa ganun ay magkaroon nga siya mga mare ng tubig. Para hindi nga siya mga mare mamatay. Aking bagay nga rin na meron nga din tayo ditong pandilig na ganito. Hirap din kasi kapag patabo-tabo nga. Eto nga yung agenda nga nila mga mare dito ngayon. Sabi nga nila, kinabukasan na nga lang gagawin yung kulungan nga ng itik at manok. Ito muna nga talaga yung inuna nga nila mga mare. At eto nga dahil merendahan time na kaya bumili nga sila dito ng mami. Nung mga oras nga nan tumawag nga ako sa kanila kung ano nga ginagawa nila at kumakain pala. Syempre kapag pagod ka nga, deserve mo rin talagang kumain at magmerenda. Kahit nga mainit, for the mami nga sila dito. Kung sa bagay tayo mga Pinoy, kahit mainit nagkakape. Sino nga nakaka-relate doon mga marin, tatanungin ka at nagrereklamo kang mainit pero pag pinagtipla ka naman ng kape, todo tipla ka. Pinoy nga naman mga mari ano. Isa nga yun sa nakakatawang kaugalian nga mga mari nating mga Pilipino. Sabi nga only in the Philippines. Mainit pero kape is light pa rin talaga. Makakatalo pa nga rin sa kape. O siya, mabalik na nga tayo dito mga mare at eto kumakain pa nga rin sila dito. Kaya rin pala ako tumawag sa kanila mga mare kanina kasi gusto ko nga ng burger. Ewan ko ba kasi nga nagpapadede ako, ang bilis ko rin talagang magutom. Yung tipong kakakain ko lang tapos kapag dumede nga itong sigail mga mare ay nauubos lahat ng lakas ko. Kaya sabi ko kay Pangit, daan man nga lang ako ng ganito. Reward ko na nga rin sa sarili ko mga mare. O siya, eto't nakarating na nga din sila. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.